Alam niyo po ba na kahit 50 years old na kayo ay pwede pa kayo magkaroon ng 12,000 monthly pension, lifetime po yan dito sa SSS. Para malaman kung paano, panoorin niyo po yung video. So punta lang po tayo dito sa calculator ng my SSS. And then let's say ilagay lang po natin yung ating age. Let's say 50 years old na po tayo. And then yung ating monthly salary, let's say 25,000. Then ilagay po natin dito yung desired monthly pension natin. So let's say for example, nag-aambisyon tayo na magkaroon tayo ng 12,000 monthly pension. So ilagay lang po natin dyan 12,000 pesos. And then i-click natin yung calculate dyan sa baba. And then scroll up lang po natin. Dyan po sa taas yan po yung magiging monthly pension ninyo. Let's say nag-start po kayo ng 2026. Then after 10 years po, 2036, so yan po yung monthly pension nyo na 12,000. So yan po yung magiging breakdown nyo. Yung regular SSS is 9,000 pesos. And then yung mandatory provident fund na 850 pesos. Plus yung pension booster na 2,150. Then total po is nasa 12,000 pesos monthly pension po yan. Siyempre, bago natin ma-meet yung 12,000 pesos na monthly pension, ay kailangan po natin maghulog ng 10 years dito po sa SSS ng 5,648 buwan-buwan po yan. So, ito po yung breakdown ng 5,648. Yung regular SSS na 3,000 plus yung mandatory provident fund na 750 plus yung pension booster na 1,898 and total po niyan is 5,648 pesos po. So yan po yung ihuhulog nyo monthly po sa loob po yan ng 10 taon para makuha nyo po yung 12,000 monthly pension po. So guys, yung nakita nyo po sa taas, that is only estimated po yan galing mismo sa official calculator po ng SSS. So again guys, keep your SSS updated and hanggat maaari dapat matapos nyo po yung 10 years na paghulog para maging eligible po kayo ng monthly pension po yan, lifetime na po yan at the time po na mag-retired kayo. So as an ordinary person, as an OFW po, so dapat po i-treat po natin yung pagbayad sa SSS not an expense but instead po as an investment or savings our future po. Kasi at the time po na mag-retire tayo, for sure po, usually po, karamihan po ng mga OFW, almost 60% po walang ipon. So halos lahat po ng sahod nila pinapadala po sa pamilya. So we have to keep some money po for our retirement also. So yung iba po nagsasabi na nanakawin lang yung SSS. So don't think about that po kasi po regulated po and mandated po yung SSS ng ating gobyerno. May Republic Act po na kung saan, let's say kung hindi po makabayad ang SSS or maging insolvent man sila, o karapatan po ng mga beneficiary na obligahin po ang state or ang gobyerno na bayaran po tayo. So nakasad po yun sa Republic Act mismo na makikita dyan. Ayan po siya. So and guys, that's all for today's. Maraming salamat po and please follow for more.